Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At sa pagkakataong ito tayo po ay mag-aaral ng isang magandang tagpo sa Biblia na kung saan ang Panginoong Hesus ay nagsabi sa isang babae na kanyang kinakausap na sabi niya sa John 4:23-24, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." Dito po tinuturo sa atin ng ating mahal na Panginoon yung katotohanan na ang pwede lamang lumapit at makipag-ugnayan sa ating Ama ay Espiritu sapagkat ang ating Ama sa langit ay Espiritu. So, kailangan natin na tayo ay mayroong tunay na buhay na Espiritu at nasa atin ang banal na Espiritu. At sabi sa Biblia, dapat ayon sa katotohanan. Dapat ayon sa katotohanan. At alam natin ang katotohanan, sabi nga sa Biblia, Thy word is truth. Ang iyong salita, O Diyos, ay katotohanan. Kaya nga, makikita natin sa Biblia, ang tanging paraan para magkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon Diyos ay dapat tayo ay nasa Espiritu at ayon ang ating pakikilapit sa Kanya, sa Kanyang salita. At dito po sumasagot yung tinatawag sa John chapter 3 na kinakailangan isilang na muli ang bawat isang tao bago siya ay pumunta sa langit, para siya ay pumunta sa langit. Hindi ka makakatungo sa kaharian ng Diyos kung hindi ka maboborn again. Malinaw na sinasabi, you must be born again. Bakit? Kasi po sabi sa Ephesians chapter 2 ni Apostle Paul, na tayo dahil sa kasalanan at pagsalangsang ay patay sa Espiritu. Tayo ay patay sa kasalanan at pagsalangsang. At paano nga naman makikitungo ang isang buhay sa patay? Sasabihin mo, imposible. Walang ugnayan ang buhay sa patay. Kung tayo ay patay sa pagsalangsang at sa ating mga kasalanan, patay tayo sa mata ng Diyos. Paano tayo magkakaroon ng tunay at buhay at makabuluhang ugnayan sa pagitan natin at ng Diyos? Siya ay Espiritu na buhay, tayo ay patay sa Espiritu. Kaya doon sinabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo sa John chapter 3, Nicodemo, huwag ka magtaka. Kailangan ka ma-born again. Gusto tayo ma-born again ng Panginoon Diyos upang magkaroon tayo ng buhay espiritual. Kaya nga nilinaw niya yan kay Nicodemo. Sabi ni Nicodemo, sabi niya, Panginoong Hesus, paano po ako sisilang na muli? Babalik ba ako sa tiyan ng aking ina? Marahil sa sitwasyon ni Nicodemo, imposible na siyang makabalik sa tiyan ng kanyang ina kung puti na ang mga buhok niya at marahil ang kanyang ina ay wala na rin sa mundo. Ngunit hindi yun ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na born again. Hindi yung pagiging born again ng laman. Kaya nga sabi niya, ang isinilang ng laman ay laman, ang isinilang ng Espiritu ay Espiritu. At sabi niya, huwag ka magtaka. Kailangan ka ma-born again. Dahil nga patay tayo sa kasalanan natin, sa karumihan ng mga punong-punong kasalanan sa ating mga buhay, sa ating mga puso, kailangan natin na yung ating patay na espiritu ay mabuhay. Kailangan natin, maliban sa mahugasan tayo sa lahat ng kasalanan, yung patay nating espiritu ay magkaroon ng tunay na buhay upang magkaroon tayo ng makabuluhang ugnayan sa ating Panginoon Diyos. At yan po ay ginawa na ng Panginoon.
Sinabi rin sa John chapter 1 verses 12 and 13, dahil ang Panginoong Yesus ay siyang namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagdusa para sa ating kasalanan. Siya ang nagbayad ng sarili niyang buhay para sa kaparusahan sa atin. Ang sabi sa Biblia, John chapter 1 verses 12 and 13. Lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban ng karapatan ng kapangyarihan, maging mga anak ng Diyos. Biro nyo kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus, sinasabi sa salita ng Diyos, bibigyan ka ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. At ang ganda ng sinabi sa verse 13, na isinilang, hindi sa laman, hindi sa dugo, hindi sa kagustuhan ng tao, kundi isinilang ng Diyos. Kung ang Diyos ay Espiritu, ang isisilang mula sa Kanya ay Espiritu rin. Kaya yun po yung sinasabing born again na mula sa Biblia. Yung pagiging born again ay yung pagsilang mo sa pamilya ng Diyos bilang isang tunay na anak ng Diyos. Nagkakaroon ka ng buhay espiritu ngayon. Buhay espiritual. Buhay na espiritu ang binibigay sa iyo. At ikaw ay maaari ng lumapit sa Diyos. Magkaroon ng ugnayan sa Diyos ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang katotohanan. Kaya nga, ang gumagawa ng lahat ng iyan para sa atin ay ang Panginoon Diyos din. Gusto niyang lapitan natin siya, makilala natin siya ng lubos, magkaroon tayo ng buhay na ugnayan sa Kanya. Higit sa lahat, gusto niya mabilang tayo sa Kanyang pamilya. Kaya kapag tayo ay nagtitiwala ng lubos sa Panginoong Yesus, hindi sa ating sarili, sa ating kaligtasan, tayo sa oras na yon ay isinilang sa pamilya ng Diyos bilang Espiritu upang matupad sa atin yung pagsamba sa Diyos ayon sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang sinasabi ng Juan 4:23 at 24. Maraming salamat po.